Magandang araw, Grade 6. May tanong ako sa inyo. Paano kaya kung wala tayong mga pampublikong paaralan? Paano kung wala ring mga ospital? Paano kung kabayo lang ang gamit nating sasakyan at sulat lang ang paraan ng pakikipag-usap? Nakakatuwang isipin, hindi ba? Marami sa mga pagbabagong ito ay nagsimula noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ngunit ang tanong, lahat kaya ng pagbabagong ito ay nakabuti sa mga Pilipino? O may mga epekto rin itong hindi naging maganda? Alamin natin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na matatalakay mo ang mga pagbabagong naganap sa lipunan noong panahon ng mga Amerikano. Masusuri mo ang mabuti at hindi mabuting epekto ng mga pagbabagong ito. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Noong nakaraan ay natalakay natin kung paano pinatatag ng mga Amerikano ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pamahalaang militar, pamahalaang sibil, pasipikasyon, at kooptasyon. Ngayon naman, aalamin natin kung paano nila binago ang pamumuhay ng mga Pilipino sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ang aralin ay nakatuon sa mga pagbabagong dulot ng mga Amerikano sa kalakalan, edukasyon, kalusugan, transportasyon at komunikasyon, at kultura. Simulan natin sa kalakalan. Ano nga ba ang kalakalan? Ito ay ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Noong panahon ng mga Amerikano, isinulong nila ang malayang kalakalan o free trade. Ibig sabihin, naging mas malaya ang pagpapalitan ng produkto sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Mga produkto, kopra, pinya, saging, asukal, at nyog. Ang mga ito ay iniluluwas papuntang Amerika. Ngunit, may magandang epekto. Lumawak ang pamilihan, dumami ang negosyo, nagkaroon ng trabaho ang ilan. Ngunit mayroon ding hindi magandang epekto. Naging umaasa ang ekonomiya ng Pilipinas sa Amerika. Mas napaboran ang mga dayuhang negosyante kaysa sa maraming Pilipino. Halimbawa, kung ikaw ay magsasaka at puro tubo lamang ang itinatanim dahil iyon ang kailangan ng Amerika, paano kung bumaba ang presyo nito? Maaaring mawalan ka ng kita. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng pag-unlad ay pantay ang pakinabang. Sunod naman ay ang edukasyon. Isa ito sa pinakamalaking naiambag ng mga Amerikano. Nagpatayo sila ng maraming pampublikong paaralan. Libre ang pag-aaral. Maraming batang Pilipino ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Nagpadala rin sila ng mga gurong Amerikano na tinatawag na Thomasites. Sila ang nagturo ng iba't ibang asignatura at ng wikang Ingles. Ang sistemang pang-edukasyon na ito ay isa sa mahahalagang pagbabagong panlipunan sa panahon ng mga Amerikano. Positibong epekto. Dumami ang marunong bumasa at sumulat. Dumami ang mga profesional. Lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino. Ngunit, may epekto rin ito. Unti-unting naging mas malawak ang paggamit ng wikang Ingles. May ilang kaugalian at kulturang Amerikano ang nagsimulang tangkilikin ng mga Pilipino. Isipin mo ito, kung ikaw ang nabuhay noon, mas gusto mo bang matuto ng Ingles? Bakit? Pag-usapan naman natin ang kalusugan. Noong panahon ng mga Amerikano,
Nagpatayo sila ng mga ospital, mga programa sa pagbabakuna, mas maayos na sanitasyon, kampanya sa kalinisan. Layunin nitong mabawasan ang pagkalat ng mga sakit gaya ng kolera at bulutong. Halimbawa, bakit mahalaga ang paghuhugas ng kamay? Dahil nakatutulong itong maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin ito. Ibig sabihin, may ilang programang sinimulan noon na kapaki-pakinabang pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon naman, paano kaya kung gusto mong makipag-usap sa kamag-anak mo sa ibang probinsya? Noon, maaari itong abutin ng ilang araw. Ngunit noong panahon ng mga Amerikano, mas pinaunlad ang mga riles ng tren, mga kalsada, mga tulay, telepono at koreo. Nagkaroon din ng mas maayos na sistema ng komunikasyon at transportasyon na nagpabilis sa paglalakbay at pagpapadala ng mensahe. Positibong epekto: mas mabilis ang biyahe, mas mabilis ang kalakalan, mas mabilis ang komunikasyon. Halimbawa, kung dati ay 2 araw ang biyahe, ngayon ay ilang oras na lamang. Malaking pagbabago iyon sa buhay ng mga tao. Panghuli, ang kultura, hindi lamang pamahalaan ang nabago, pati pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming kaugaliang Amerikano ang unti-unting nakilala sa Pilipinas. Halimbawa, basketball, pelikula, musikang kanluranin, pananamit, ilang uri ng pagkain, at mas malawak na paggamit ng Ingles. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na nawala ang kulturang Pilipino. Sa halip, pinagsama ng maraming Pilipino ang sariling kultura at ilang impluwensyang Amerikano. Hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mga impluwensyang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang impluwensya ng mga Amerikano sa kulturang Pilipino ay kabilang sa mga layunin ng aralin. Balikan natin, noong panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng mga pagbabago sa kalakalan, edukasyon, kalusugan, transportasyon at komunikasyon at kultura. May mga pagbabagong nakatulong sa pag-unlad ng bansa, ngunit mayroon ding mga pagbabagong nagdulot ng pagdepende ng Pilipinas sa Amerika at pagbabago sa ilang kaugalian ng mga Pilipino. Kaya, bilang mga mag-aaral, mahalagang malaman natin ang ating kasaysayan upang mas maunawaan natin kung bakit ganito ang ating lipunan ngayon. Subukan nating sagutin ito. Unang tanong, ano ang tawag sa malayang pagpapalitan ng produkto sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? A. Monopolyo. B. Malayang kalakalan. C. Barter. Tamang sagot, B. Malayang kalakalan. Pangalawang tanong, sino ang mga gurong Amerikano na nagturo sa Pilipinas? A. Katipunero. B. Thomasites. C. Ilustrado. Tamang sagot, B. Thomasites. Pangatlo, magbigay ng isang impluwensyang Amerikano sa kulturang Pilipino. Dito nagtatapos ang ating aralin. Kung may natutuhan ka sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa ating susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam,
mga batang historian. Hanggang sa muli! Ngayon naman sa gabay ng iyong guro, sagutin natin ang mga suusunod na gawain.